dugo, parang siya, nakakaramdam daw siya. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na. Pangungunahan po tayo ni Ate Lisa. Sa panalangin. Ang opening prayer ay si Ate Arlene. Ate Arlene. Kasi kinakabahan nga ako. Kaming bahala. Lord, maraming salamat po sa mga pangito na kami po ay inuwi nagsama-sama sa bahay po ni Tita Leti. At maraming salamat din po dahil marami po kami ngayon at kasama po namin sila Pastor at saka sa Ate Lilia at sila Ate Luz. Naway bigyan niyo po kami ng mas malawakang pangunawa po sa bawat salita na gusto niyo po ihayag sa amin sa mga kanila. At gabayan niyo rin po ang bawat isa at yung mga hindi pa po na nandito or yung mga hindi pa po nakakilala sa inyo, naway mapusin niyo po sila ng puso. Isipan nila ng Sagunaon na makasama po namin sila sa darating ng mga araw. Ito po ay mga dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, ngayon naman po ay makikinig tayo ng salita ng Diyos. Walang iba, ang gagamitin po ay si Ate Lisa. Okay, Ate Lisa? Sige na, may magic mascara ka. Anong teksto? Sa Joshua 1:8, 10 oras pa sa Pilipina. Joshua Ang 1:8. salita ng katotohanan. Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, paggulay-gulayan mo araw man o gabi, upang masunod mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, ang aklat ng kautusan na tinutukoy dito ay ang Biblia, ang mabuting balita sa lahat ng tao, ang salita ng Diyos at katotohanan. Ito yung mga mensaheng galing sa kalooban ng Diyos na ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang espiritu ng katotohanan. Sa pagbabasa natin ng Biblia, para tayong nagbubuhay ng kayamanan at mayroon tayong makikita doon na pangako, pag-asa at walang hanggang karunungan na tila mamahaling bato. Pero ang pinakamahalagang matuklasan natin sa Biblia ay kung sino si Jesus na siyang may akda. Ang salita ng Diyos ay mahalin tulad natin sa mahalagang bagay na ating tinatamasa at nagsisilbing gabay ito sa ating buhay. Ito yung nagpapalakas at nagpapatibay ng ating pananampalataya katulad ni Abraham. Hinalulugdan siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at siya'y itinuturing na matuwid. Hindi lamang si Abraham ang maituturing na matuwid, kundi ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo na muling binuhay upang mapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. Sa Galatia 3:21, at kung kayo kay Kristo, kayo'y mga lahi ni Abraham at kasama kayo sa mga ipinapangako ng Diyos. Ito na yung mangungukay na kayamanan na pangako ni Abraham pangako ng Diyos kay Abraham na pagpalain hanggang kaapu-apuhan, mahaba ang buhay at kararamihin tulad ng mga bituin sa langit. May pangako din ang Diyos sa ating mga sangkatauhan sa John 3:16-36, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkaroon ng buhay, kundi mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So ito yung katiyakan ng ating kaligtasan, ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo na muling binuhay upang mapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan. Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos
ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ipinawalang sala tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo upang linisin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Inako at inalay niya sa atin ang kanyang buhay sa John 1:12. Subalit, ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Kailangan po nating magsisi at tumulikod sa ating mga kasalanan. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa John 3:3, Jesus answered, no one can enter the kingdom of heaven without being born again. Dahil tayo alipin sa kasalanan, makipag-isa tayo kay Kristo bilang pagsunod ng kanyang utos. Magpabautismo tayo sa tubig at sa Espiritu upang makalaya tayo sa kasalanan at makapasok tayo sa kanyang kaharian, kasi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So makikilala natin si Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa John 15:4, pakatandaan ninyo ang makikinig sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsungko sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi makatawid na siya mula sa kamatayan. Subalit sa Pahayag 21:8, sa lahat ng mga taksil, mga duwa, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, at sa lahat ng mga sumamba sa Diyos-Diyusan, ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre, at yun ang pangalawang kamatayan. Sila yung mga taong hindi tumatanggap at hindi sumasampalataya sa Panginoon. Sila yung mga hintil na tinatawag noong unang panahon. At sa Pahayag 20:15, those who did not have their names written in the book of living were thrown into the lake of fire. So ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng katotohanan mula sa simula hanggang wakas. Mula pa ng likha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay sa mundo ay naroon na ang salita at ang salita ng Diyos upang ating maiwasan ang lahat ng kamalian, ating maituwid ang maling gawain tungo sa matuwid na pamumuhay, nagbibigay sa atin ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus upang di tayo maligaw at mapahamak. Huwag nating kaliligtaang basahin sa araw man o gabi upang ating pagbulay-bulayan, maunawaan at masunod ang kanyang kaloob, utos at pangako upang tayo'y ganap at handa sa mabuting gawain. Sa ganon, maipamuhay natin ng maayos at matagumpay. Sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang tinapay na tinutukoy ay hindi pagkain pisikal na literal na tinapay na ating mabibili sa panaderya, kundi ito yung tinapay na ating pagkain espiritual na naglalaman ng salita ng Diyos. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Dapat tayong magpasalamat dahil binubusog niya ang ating buhay espiritual. Mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay dahil ito yung nagpapatibay sa ating pananampalataya at maipahayag na si Kristo ang Panginoon na dapat natin sambahin at paglingkuran at sa Kanya nakasalalay ang katiyakan ng ating kaligtasan. Lubos tayong magtiwala sa Kanya na tutuparin niya ang Kanyang mga pangako sa pamamagitan ng ating mga panalangin. At sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, dapat natin makinig, magbasa, magbulay, magsaulo, at isabuhay upang ating maibahagi sa iba. Humayo tayo kasama ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa, gumagabay at nagpapahayag na tayo anak ng Diyos at si Kristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Ama.
Sa John 10:28 to 30, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may di sila mapahamak at maagaw sa akin man. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay higit pang dakila sa lahat at di nila maagaw sa Ama ni man. Ako at ang Ama ay iisa. Sa ating panalangin, manalangin tayo sa makapangyarihang Ama na siyang may likha sa lahat ng sangkatauhan at sa lahat ng bagay sa langit at sa lupa, pati na ang spiritual na kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, na siyang tagapamagitan sa ating mga kasalanan, Panginoon at tagapagligtas. At sa banal na Espiritu Santo na nasa ating puso, na patuloy na umaalalay, gumagabay, at nagpapaunawa. Sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin niyo anuman ang nais niyo at matatanggap niyo yun para sa inyo. So anuman ang ating kahilingan sa pamamagitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay matutupad dahil iisa lang sila nun. Sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. So nais ng Panginoon na patuloy tayong magtiwala sa Kanya sa kabila ng ating mga kahinaan at sa maraming pagsubok. Hayaan natin siyang kumilos sa ating buhay dahil hindi tayo pababayaan, dahil mabuti ang kalooban ng Diyos, ganap at kalugod-lugod. At sa ating pagbabasa ng Biblia, makakamta natin ang pangako, pag-asa, at walang hanggang karunungan, at mapaunlad natin ang ating wasting pamumuhay. Dahil sa pag-ibig, kagalakan, pagtsatsaga, kapayapaan, katapatan, kabutihan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Wala tayong dapat katatakutan pagdating ng panahon dahil sa Matthew 10:32-33, those who declare me publicly that they belong to me, I will do the same for them before my Father in heaven. But those who reject me publicly, I will reject before my Father in heaven. At sa 2 Corinthians 6:2, hear what God says, when the time came for us to show you favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. At yun lang, wala na. Very good. Mali. Kumpleto yun, kaya na para siyang hinabol. Hiningal din ako. Ganyan talaga sa umpisa. Oh, imagine, ngayon ko lang narinig na magsalita. Kayo na, English, Tagalog pa yan. So, nakikita ko yung enthusiasm na matututo. Eh maganda, ang ganda ng mga sinabi niya. Ngayon, tatanungin ko si karagdagan si Ate Luzby at si Ate Lil. Ano ang maidadagdag nila sa mga binasa niya? Na ang title ng teksto niya, Joshua 1:8. Ano po ang maidadagdag? Okay. Sa dami ng kanyang verses, siguro naman kahit isa meron kayong nasa ulo. No? Ano-ano ba yung pangako ng Diyos? At teka nga pala muna. Bago yan, sino ang Diyos sa buhay ninyo? No? Sino si Jesus sa buhay ninyo? Paano nyo siya ipapakilala? Kasi sabi kanina, if you denounce me publicly, I will also denounce you. Kung hindi ninyo ako ipapakilala publicly, hindi ko rin kayo kikilalanin. Ibig sabihin, pag si Kristo itinatwa ninyo, itatatwa din niya tayo pag hindi natin siya kinikilala. Okay. Sa dami ng mga adjectives na nakakabit sa pangalang Yesu Kristo, paano niyo siya ipapakilala sa akin? Sa haba na ng panahon na inaralan na kayo ng ni Ate Luzby, Kuya Jeff, ni Pastor, ako hindi pa ako nakakaparal sa iyo. Ngayon lang. Okay. Paano nyo
How would you describe Jesus? Ano naman yun sila? Para in English ko lang, ayaw na. Oh, ano siya? Sige, ikaw. Dali, andyan na sa dila mo. Ang i-describe ko po si Jesus sa aking paniniwala sa Kanya. Sa iyong Siya po pagkakilala. ang sa aking paniniwala. Si Jesus po ang aking Panginoon at Panginoon at Panginoon po at tagapagligtas ng aking buhay. Amen. Ikaw, Beth, how would you describe Jesus Christ? Sino siya sa buhay mo? Ano yung akmang pa? What is the right word to describe Jesus? Ang dami. Siya ang, Ang daan. oh, yun mo yan. Ikaw, siya ang gabay. Sino pa? Ano pa? Siya ang matutunan. Siya ang katotohanan. Siya po yung ilaw. Siya ang ilaw. Dami, no? Marami tayong masasabi. Kasi pag wala tayong masabi, hindi natin maipapakilala si Jesus sa sanlibutan. Kasi sabi nga, tayo, we are the salt, we are the light of the world. No? Kaya nagkakaroon ng liwanag dahil sa ating paniniwala kay Kristo. Okay. Ikaw, how would you describe Jesus in your life? Siya po yung, kumbaga siya po yung maghahari sa buhay mo. Siya po yung susundin mo. Siya yung Amen. hari, Panginoon, no? At Amen. Panginoon ng buhay mo. Tandaan mo yan, ha? Ikaw may sabi niyan, Panginoon mo. So, when we say Panginoon, ano ibig sabihin noon? Yung Lord po. Pag ikaw na mamanginoon, ano ang ginagawa mo sa Panginoon mo? Sumusunod po at Amen. nagsasalubong. Walk your talk, ha? Sabi na sa'yo, ayoko magturo kasi pasungit ako. Ayaw, Arlene. How would you describe Jesus in your life? Para magulat-gulat kahit hindi kayo antukin. Ginugulat ko lang kayo. Parang po sa akin, kaya nga po nung kanina sinabi ko, siya po yung ilaw ng buhay ko. Kasi dating dilim ngayon, binigyan niya po ng liwanag. Okay. Thank you. Thank you mga kapatid. At actually, ang dami eh. Siya ang shepherd. Diba? Siya ang Jehovah Rapha. Chidkino. Ang dami. Basahin nyo ang Bible at nandoon lahat kung paano ninyo ipapakilala si Kristo. Siya po ang lahat po. No? Siya ang everything. Pero kaya lang merong right word para makilala ng sanlibutan si Kristo. No? So, siya ang shepherd natin. Siya ang, kung wala ang shepherd, nangalat na tayo. No? Naligaw na. Naligaw na tayo. Okay. Number, ikaw ba din? Ako? Okay. Ano yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay? Yung po yung ano po. Yung sa sinabi niyo po Oo, kanina. base doon sa lesson natin. Pumasok po doon yung John 1:12, tsaka yung John 3:16. Pakisabi lang po. Okay. Yung John 1:12 po, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Okay, karapatan, Okay. privilege, no? We are given the right, we are given the right to become children. Kaya huwag nating abusuhin. Kasi right lang yun. Alam nyo ba yung tayo ay adopted? No? Although malakas yung dating ng adoption. Pag sa Israel, pag sinabing adopted ka lang, mas matindi pa yun kaysa sa totoong anak. Na? Kasi pag adoption o adopted ka, napipili kung gusto ba babae, kung gusto ba lalaki. Samantalang, pag ikaw ay naturally na nanganak, hindi mo naman mapipila, doktor, gusto ko lalaki, gusto ko babae. Hindi naman, wala namang kapangyarihan ng doktor. Whereas, kung mag-a-adapt ka, pipili ka kung ano yung gusto mo. No? So, mas malakas ang dating, pero wag nating abusuhin. Kasi ang Diyos, marunong din yan magalit. Sabi nga, for God so loved the world. Pero God is a jealous God. Ha? Tandaan natin, kapag nagselos ang Diyos, hindi ko alam kung anong gagawin. Siyempre, may consequence sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya nga, tayo, nung nakilala natin si Kristo bilang ating Lord and Savior, ang dala-dala nating pangalan, ano? Jesus, no?
ka na, Carlo. Ang dala-dala dito sa ulo mo, si Kristo na. Once na nagkamali ka, ang pinapahiya mo sino? Si Jesus. So that is kung gaano ka-importante ang pangalang Jesus sa ating buhay. Hindi yan basta-basta o laro-laro lang na, ay, born again ako, mamaya hindi mo na makita. No? Nagpabautismo. Wala din. Walang dating. Wala nang datong. Wala pang dating. No, yan ang nakakalungkot. Na para bang laro-laro lang na, ay sama ako, gusto lang, trip-trip lang. Hindi ganoon, no? Dapat nasa ating puso. Kaya nga sabi dito, ano ang sabi nung binasa ni, binahagi sa atin ni Lisa, kailangan nating manalangin, magbasa ng Bible, mag-memory verse. 1 taon ko na kayong inaralan, kaya ayoko nang mangulit sa inyo. It is up to you, kasi isa yan sa nais ng Diyos sa ating buhay. Yung memory verse, bagamat mahirap gawin, pero para sa benefit ninyo yan. Kasi nga, katulad ngayon, kala niyo ba yung mga katabi ninyo, may mga demonyo dyan na nakikisit in din sa atin? Kasi tinitignan niya ano ang lesson natin ngayon, no? At iti-twist niya yan. Ha? Kaya, pag hindi tayo nag-ingat at hindi tayo nagbantay, at wala tayong memory verse, sabi ko nga sa inyo, ang memory verse, yan yung sandata natin. Pag wala tayong memory verse, ganyan lang. Habang dumadami yung memory verse natin, marami tayong pangwasiwa sa jablo. No? Pag sinabi nyo ng jablo, huwag ka sumali dyan, mga matatanda dyan. No? Hindi ka na nasasabi dahil puro matatanda. No? Pero ano ang sabi ng verse? Huwag kaligtaan ang pagtitipong banal. Sa pamamagitan ng pagtitipong banal, naroon yung encouragement, nandoon yung pagpapalago natin, spiritual na magkakapatid. Okay, may binanggit pa siya dito na, ano ba yun? Ang sabi dito, do not let the book of the law depart from your mouth. Ibig sabihin, kulang na lang sabi ni Diyos sa uluhin niyo ang Biblia. Ha? Itong sabi niya do not let this book of the law depart from your mouth. Kaya nga ang sabi, meditate on it. Kailan daw? Day and night. Pag sinabing day and night, hindi ito biro. Ibig sabihin, napakahalaga ng salita ng Diyos. Eh ano nangyayari sa mga Bible ninyo? Nabasa niyo ba? Well, it is up to you and God. Hindi, wala akong kinalaman dyan. Kaya sabi dito, so that, bakit daw kailangan nating basahin ito? So that you may be careful to do everything written on it. Ito yung batas ng ating buhay. Dito nakasalalay kung ano ang dapat nating gawin sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Ano ang promise? Then, you will be prosperous and successful. Okay. Isang sa prosperous at successful na tao na mananampalataya ay si Colgate. Si Mr. Colgate. Dahil nabasa niya, ang sa kanya nga, lumagtipan pa yun. Tithing. Na? Sa tithing, although hindi naman pinagbabawal yan sa atin, pero hindi natin pinapractice dahil ang gusto ni Pastor Glad, ayaw niyang mahirapan ang bawat isa sa atin. Pero si Colgate, ang ginawa niya, nagtatrabaho siya, bawat pera na nare-receive niya, kinakaltas niya kaagad yan. Religiously, halimbawa kung under 50 pesos, aalisin niya yung 10% of it. Sabi niya, then, nung yumaman na siya, hindi naman siya pinabayaan kasi sabi dito, then you will become prosperous and successful. Naging successful nga siya. Ang ginawa niya, 90% sa Panginoon, 10% sa Kanya. Anong ginawa? Hanggang ngayon buhay ang Colgate. Diba? Hanggang ngayon, pag bibili ka, pabili po ng Colgate. Oh, diba? By word na natin yan, Colgate. Kaya hanggang ngayon, mula noon, hanggang ngayon, buhay ang pangalan Colgate dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Kaya gaano kahalaga ba ang pagbabasa ng Biblia? Kaya nga, marami ang nagsasabi, Christian na naman ako, ba't hirap na hirap pa rin ako? Ang tanong,
binabasa mo ba ang Bible? Nananalangin ka ba? Ano pa, nagme-memorize ka ba? Nagsishare ka ba? Baka sabihin nyo, ay bago pa lang kasi ako, hindi pa ako pwede mag-share. Hindi yan totoo. Base sa aming experience, halimbawa ito, nagpa-Bible study. Kasi ako, jot down kami kasi nagagalit yung pastor namin pag hindi kami nagsusulat. Malilimutan daw namin kung ano yung aming napag-aralan, yun ang sinishare namin. Pag may nagtanong, anong ibig sabihin nito? Ano ba gusto mong tanong? Susulat din namin yan. Sa pagbabalik namin, tatanong pa namin sa pastor. Huwag kayong sasagot naman ang hindi ko alam. No? So, ganoon kahalaga. Sabi nga, sa dami ng mga, dahil paspas masyado si Ate Lisa, parang hinahabol din naman. No? Pero ang galing ng kanyang mga verses na nakuha. No? So, ano ang gustong mangyari ni Ate Lisa? Ano ini-impart niya? Ang kahalagahan ng salita ng Diyos. At sino si Jesus sa buhay ninyo. Next time, pag nandito ako, kailangan hindi na yun ang inyong sasabihin sa akin kung who Jesus is in your life. Okay? Kailangan mas malalim. Hindi yung bawat ano ko, yung pa rin, kailangan mas malalim. Deeper and deeper. Diyan ko nalalaman ang nagbabasa ng Biblia. Pero yung paulit-ulit lang, maski sa prayer ninyo, nalalaman ko kung sino yung nagpa-practice ng pananalangin at yung paulit-ulit lang. Na? Tapos, hiningal din ako. Opo. Kasi isang nga sa pangako, di ba, na kung tayo ay nananatili sa Kanya, tayo ay magkakaroon ng bunga. So, ang gusto ng Panginoon talaga sa atin is kung paano natin siya nakilala, huwag tayong bibitaw sa mga pangako niya. Kasi nga, ang paglago natin is talagang magpapatuloy kung tayo ay patuloy na kumakapit sa Panginoon. Dahil pagka, kung nga, hindi na tayo nagbabasa ng Bible o hindi na tayo nananalangin, na ano tayo napapalihis tayo ng landas. Pero pagka tayo ay nanatili sa Panginoon, i-direct niya yung buhay natin. Yun po. Sino pa? Maaga pa. May 30 minutes pa. Okay, so ako naman magdadagdag. Colgate. Nagbibigay siya ng ikapo, di ba? 10%. Pero nang tumagal, hindi na siya nagbibigay ng 10%. Nakuha niyo ba? Hindi na. Kasi love na ang ginagamit niya. Pag 11% na binigay mo, hindi na yan 10%. Pag 15% na binigay mo, sabi niya pa hanggang 90%, hindi na ikapo yun dahil 90%. Totoo Diba? yan. Oh, so, ipinakikita yung itinuturo ko ngayon na wala na tayo sa kautusan. No? Ang gusto ni Lord, kaya ka nagbibigay sa Kanya dahil mahal mo siya. Huwag niyong gagamitin yung Malakias 3:10 na kapag nag-ikapo ka, ibabalik sa'yo, siksik, liglig, at bubuksan ang duro ngawa ng langit para ibuhos sa inyo. Pag ang motibo nyo, kahit pa 90% ang binibigay nyo, kung ang motibo nyo ay babalik siksik, liglig, huwag na kayong umasa. Ano po ha? Kaya lagi lang tayo pag-ibig. Yan ang huwag nyong kalilimutan. Ang pag-ibig, no amount. Kaya lang, sabi ni Pastor Ed Lapis, nandito kayo, air condition. Nung nasa Makati Square pa, air condition yung sinehan doon. 4 na sinehan, nakuha niya. Nandito kayo, magbibigay kayo ng piso lang, air condition. Shame on you. Sabi ni Pastor Ed Lapis. Kasi, alam niya na malaki ang mga income ng mga taong nandoon. Ang ibig sabihin, kung piso nga lang, pero sa akin hindi masama yan. Kung yun lang ang bukal sa inyong kalooban okay lang sa akin yun. Kaya lang, diba, may kasabihan, kung ano ang itinanim, siya mo aanihin. Nagtanim ka ng piso, aanay ka ng doble, 2 piso. Kaya lang, 2 piso lang nabalik. Gusto niyo ba yun? So, pag-ibig pa rin.
At hindi lang yan. Maganda yung mga sinabi niya sa kautusan. Total, may oras pa naman. Okay lang ba sa inyo? Na? Sinabi niya, basahin niyo ang aklat na yaon at dilid-dilihin araw, gabi. No? Yung salita ng Diyos. Okay. Doon ako pupuko sa sinabi niya sa Pahayag, Revelation, chapter 21, verse 8. Ang sabi po doon, ang mga hindi sumasampalataya sa Kanya, mapakiapid, mga mamamatay tao, lahat yan. Alam niyo na yan. Ang ibig kong sabihin diyan, yun ay hindi sila mananampalataya. Yun ang kanilang gawain. Ito, inuulit ko lang sa inyo, inuulit-ulit ko para lalo ninyong maunawaan. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 9, ang sabi doon, kung wala sa inyo ang Espiritu ni Kristo, hindi ka kanya. Hindi ka sa Kanya. Ibig sabihin, evil spirit ang may hawak sa iyo. Oh. So, kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, dadahan-dahanin ko lang ha. Kaya Ate Lisa, tatandaan mo ang mga sinasabi ko. Dahan-dahan lang. Pero natural yan. Baguhan ka pa lang. Natural yan. Kasi, Parang gusto na tumakbo. Oo, gusto tapusin na kagad eh. Kasi yung nervyos. Di ba yung nervyos? Eh, ikaw ganyan ka rin nung umpisa. Si Ate Christy, ganun din. Di ba? Talagang gusto niya matapos na kagad. Ay, salamat. Unawaan ko yun. So, ibalik ko doon sa, kung wala sa inyo ang Espiritu ni Kristo, magsalaman ka. Mababasa sa Galatia chapter 5, verse 19, 20, 21. Ang 18, Yun po yung sa... kung Espiritu ni Kristo nasa iyo, you are not under the law. Natutuwa ako at marami ka nang namimemorya. Okay. So, ang sabi doon, pag wala sa iyo si Kristo, ang nakikita sa iyo, yung bunga ng laman. O ano ba yung makalaman? Ano ba yung laman? Nandyan yung babaero ka, sugarol ka, butangero ka, lahat ng ero, palautangero ka nang walang bayad-bayad. Marites. Marites. Okay. Yun, hindi Kristiyano yun. Ang ibig sabihin, kasi wala yung Espiritu ni Kristo sa kanya. Talagang, hindi na nakapagtataka yun. Oh, ang sabi ko nga, bagamat nasa laman sila, ito na naman, magugulat kayo sa katuruan. Bagamat nasa laman sila, hindi na sila nagkakasala. Sarap, no? Doon na rin kaya ako sa laman. Bakit tumahan? Ba't ko nasasabing hindi na sila nagkakasala? Samantalang nasa laman. Kasi hanggat hindi sila nananampalataya kay Kristo, kahit anong gawin nila sa impyerno, ang tungo nila. Kasi wala silang pananampalataya kay Kristo. Si common sense, hindi na nga nagkakasala, pero sa impyerno ang tungo. O, gusto nyo ba yun? O, diba? O, so, tayo naman na mayroong Espiritu ni Kristo, ang nakikita sa atin, yung bunga ng Espiritu. O, diba? Paulit-ulit ko lang yan. Siguro kayong dalawa sawa na. Pero ang hindi ko kayo tatantanan, hindi ko kayo tatantanan dahil napakahalaga na may separation. Ito yung gawain ng laman, ito yung gawain ng may Espiritu ni Kristo. O, diba? Bunga ng Espiritu, siyam lang naman yan. Pag-ibig, kagalangan, kapayapaan, kabutihan, katapatan, kainahunan, nandun na lang alam ko. Ano pa? Sa hulihan, sa pinakasyam, sa siyam. Okay. Yun, ang sasabihin ko na naman, good works yun lahat. Pag mahal mo ang kapwa mo, good works yan. Mabubuting gawa. Ngayon, ulitin ko ulit. Pag nagagawa na natin itong fruit of the Spirit, hindi tayo ang may gawa. Sino ang may gawa? Ha? Yes! Kasi, unang-una, fruit of the Spirit. Bunga ng Espiritu. Okay, so sa atin ngayon, ang nagmamanifest na sa buhay natin, yung bunga ng Espiritu.
O ngayon, marami nagsasabi niyan, Pastor, nakakapagod ho. Napapakapagod mahalin ang kaaway. Kasi love number one. Diba? Mahalin daw kung sino-sino pa. At ang daming gagawin, nakakapagod. O, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Diba? Ang ganda ng message ng linggo. Ni Kuya Jeff, ni Pastor Jeff. O, ano ang message? Diba sabi niya, araw-araw na lang ito ang ginagawa ko. Rotate ba? Ang tawag doon? Rotate. Araw-araw. Nakakapagod. Totoo. Totoo. Nakakapagod talaga yun. Ito nga, asawa ko, no? Pagod na pagod yan. Lalo na ngayon, no? Pagod na pagod yan. Pero pumunta rito. Oh. Kaya lang, di ba, papasok na naman doon sa love. Di ba? Kung mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka mapapagod. O kaya kung yung sa Holy Spirit tayo, yung bunga ng Espiritu, huwag mong ilagay sa iyong isipan na ito ang may gawa. Hindi natin kayang gawin yun. Ang ilagay natin, i-inject natin sa ating isipan, Lord, kayo na nito ang may gawa. Yung kabutihang nagagawa ko, yung mahal ko na kahit love your enemy, dahil utos mo eh. O, diba? Matthew chapter 5, verse 44. Love your enemy. Diba? Okay, so, hindi ka mapapagod kasi yun ang paniniwala mo. What is your belief? It will happen to you. So, paniwalaan mo na itong ginagawa mong ito, tulad nito. Nakakapagod kaya. Linggo-linggo nandito tayo, 2 beses sa isang araw, sa isang linggo. Meron tayong Miyerkules, meron tayong Biyernes. Samantalang yung iba dyan, papitik-pitik lang. Ha? Diba? Pastor, hindi pa ako nakakaramdam ng pagod. Ano? Hindi pa ako nakakaramdam ng Yes! pagod. Kasi, love mo. Araw-araw Love pa mo ako to. nagaganap sa araw na Amen. ito. Yun ang pinakamaganda. Yung kung may enthusiasm ka, sabik na sabik ka sa salita ng Diyos. Yan ang mga totoong mananampalataya. Samantalang yung iba, may motibong iba. Kaya pumupunta rito, may motibong iba. O, pag hindi niya na makuha yung gusto niyang motibo, hindi na a-attend. Yan ang totoo. Diba? Nakikita natin yan. So, ibabalik ko, kapag nasa inyo ang bunga ng Espiritu, wag na nating angkinin. Huwag na nating angkinin na. Nahalata nyo ba yung pinost ko sa Day by Day? Peter Tanchi? Nabasa nyo ba yun? Sino nakarinig? Peter Tanchi. Hindi kayo. Ipinupos ko yan, pero marami nag-like. Hindi namin po. Ano yun? Yung sa Holy Spirit po ba yun? Pero, simple lang. Ano ang pinakabuod doon? Yung, Pwede kong buksan. Ano yun? yung transform life po ba yun? Ayun. Yes! Ang Diyos ang bumabago sa atin. Hindi tayo ang nagbago. Kasi kung uulit-ulitin ko nga na ako ang nagbago, ang papuri, hindi sa Diyos, sa akin. O, kung ang bunga ng Espiritu nakikita sa akin, papuri sa Diyos. Kaya nagmamanifest ang bunga ng Espiritu sa buhay natin. Ano ba nagmamanifest sa Tagalog? Manifesto. Manifest na umiiral. Nakikita na sa buhay mo. Yung love, mahal mo. Dati, ito, palaawa ito dati. Siga to ng pan eh. Tabon eh. Ngayon, binago. Ngayon, kung siya ang magsasabi, nagbago na ako, kaya niyang baguhin ang sarili niya, kaya niyang ibalik yung siga siya. Dahil ikaw ang gumagawa sa buhay mo. Nakuha niyo ba? Ikaw ang gumagawa. Pero kung ang pangangatwiran mo, binago ako by faith, paniwalaan mo. Si Lord ang nagbago sa akin. Lahat ng bisyo katulad ko, 7 diablo ang nasa puso ko. 7 diablo ang nakatira. Diba? Babaero, lalakero, lasinggero, butangero, palautangero. Marami yan. Nang magsisi ako, kinilala ko makasalanan ako, pinalayas ko. Nang makita ni Lord, na bakante na. Diba? Revelation 3:20. Tumapatok siya, si Lord, sa atin. At sino man makarinig nito at binuksan, ako'y papasok at magkasalo kami kakain. Kaya nang makita ni Lord na malinis na ang puso ko, nagsisi ako, kinilala ko makasalanan ako, pumasok na. Kaya siya na ngayon ang nagmamayari ng buhay ko.
So, yung fruit of the Spirit, siya ang may gawa. Nakuha ba? Ganun lang kasimple. O, siguro ito na ang huli kong turo sa inyo niya. Sigurado, alam nyo na, di ba? So, dalawang klase ang tao, nasa laman, walang Espiritu ni Kristo. At yung may Espiritu ni Kristo, tayo, nandito tayo. At yung mabubuting gawa natin, hindi na tayo ang may gawa. Sa Diyos ang papuri. Praise God. Kuha? Okay? So, sino pa ang gusto magdagdag? Ito, baka pwede ka. Kasi sa susunod, ikaw na magsasalita. Sa atin isang kapatid. Hindi sa Ay, si Ate Bea. Pag-awit lang yan. Umaawit. sa awit. Umaawit siya. Parang hindi pa po ako handa. Hindi, sige. Kita mo naman yun, kami naman magpapatuloy. Oo. Sige. Yan. Alam mo ba yung pinipilit, yung ayaw? Hindi, kasi hindi ko pa kasi siya gano'n na ano. Ayun nga, di ba kinakabit-kabit lang niya kung ano yung tema niya, kung ano yung tema niya, doon ka lang po focus sa tema. Papaliwanag mo. Oo. Ngayon, yung mga supporting verse, panalangin mo sa Panginoon na ibigay niya sa'yo. Katulad ni Ate Ann, ang galing-galing naman ito din. Na talaga, nagiging magaling kapag si Kristo ang nangunguna sa ating buhay. Actually, babaguhin ko yan walang magaling. Walang magaling. Kahit sa pastor, walang magaling. Tandaan nyo, kami mga pastor, sa mata ng Diyos, pantay-pantay. Walang kagalingan dito. Kinukurik ko lang asawa ko yan, kinukurik. Kasi natuwa ako din kay Ana. Sa haba ba naman, 45 minutes. Ano ba parang nag-mensahe na si Ana? Eh, si Teresa kasi mahaba, kaya lang ang bilis. Oo. Maganda yung kanyang mga supporting verses. Talagang nag-aral yan. Oo. Kaya wala lang kilay nagsunog ng kilay. Ano? Wala na kayo dadagdag? Teka muna ako. Dagdagan Diba mo. sabi mo, ang dapat na mamuhay ang mag-direct sa ating buhay, si Kristo. Amen. Kaya nga, yung heart natin ganito. Ang heart natin, compose siya ng 4 na chamber. So, dapat si Kristo ang nasa una. Huwag natin siya patirahin kung saan-saan lang. Kasi may mga pagkakataon nung tinanggap natin si Jesus, diyan ka muna Jesus, ako pa rin ang magdadrive ng buhay ko. So, ano nangyayari? Failure. No? Dito sa tabi si Jesus. Nung nagpalit na kayo ng upuan, anong nangyayari sa buhay ninyo? Kaya nagiging successful, nagiging mabunga, nagiging outspoken, nakakapag-share na sa iba dahil si Kristo ang driver ng buhay mo. Hindi yung sasabihin mo lang, oo, tinanggap ko si Kristo, pero diyan ka lang, no? Huwag mo akong pakialaman. May mga Kristiyanong ganyan. Kaya nga, lulubog lilitaw. Dahil, anong ginagawa nila pag linggo, ito si Ate Ros, no, bilib din ako dito. Napakatyaga dito sa mga kabataan, mga bata. Gising na kayo. Kuwan yan, malaking tulong yan. Oo. Di ba sabi ni Jose Rizal, sa kabataan, ang pag-asa ng Oo. bayan. Kasi ang mga katwiran nila, kasi hindi ako nagising. Oo, pero hindi yung katwiran. Diba? Kasi napuyat daw. Kasi ba ang ayaw na matulog. Diba? Tayo rin, kahit matatanda na tayo, gusto rin natin ng extended ang ating sleeping time. Pero, meron tayong obligasyon sa Panginoon. Diba? Yan yung oras ng pananambahan. Kasi yan yung linggong yan, ang sabi nga sa Bible, ibinukod at pinagpala niya yung araw na yan. Para Para umupo lang? Hindi. Para maglaba? Hindi rin. Para mamalandya? Hindi. Para siya ay sama-sama tayong magpuri at manalangin, mawit, no? Kailangan sa linggo, awit kayo kahit hindi ninyo alam, na? Pastora, di ba tayo? Kakanta tayo mga babae. Dapat, mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Doon tayo sa lively. Stage tayo. Yung masayang pag-aawitan. Para walang No. iyak. Okay, may 15 minutes pa, dadagdagan ko. Doon tayo, balik tayo sa Joshua 1:8. Sabi niya doon, subalit huwag niyong kaliligtan, basahin ang aklat na yaon, yung nasa labig daw natin lagi,
Dili-dilihin nyo ito araw at gabi. At higit sa lahat, application. Ipamuhay natin. Kapag nababasa natin ang Bible, ipamuhay natin. Ano ba ang sabi doon? O mahalin mo ang Diyos. Ipamuhay natin. Mahalin ang Diyos. Ipamuhay. O ano ang pangako? Ikaw ay giginhawa. Prosperity. Giginhawa ka at victorious. Magtatagumpay. Itong ginhawa, maganda yung sinabi niya eh. Pagpapalain ka. Hindi lang pinansyal. Pati yung, yun na, kasama na yung, tawag doon, yung fruit of the Spirit. Pag mayroon ka na nun, blessing yun. Hindi kayamanan yun. Kasi kontento ka na. Pag yun ay gumagawa sa iyo, kontento ka na. So, itong namang isinasabi kong karagdagan, pinansyal. Talagang bibigyan ka ng pera. Diba? Ang sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin daw muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng needs, lahat ng pangangailangan natin, ibibigay. Kaya, thank God na marunong si Ate Lisa, pero hindi siya nakatingin sa pera. Pero darating ang araw, lahat tayo pagpapalain. Actually, sasabihin ko sa inyo, baka sabihin nyo, nagyayabang na naman si Pastor. Hindi ako nagyayabang. Graduate na kami ni Mrs. Wala na kaming anak na pinapag-aral. Nakukuha nyo ba? Wala na kami. Graduate na, tapos na, di ba? Hindi, damantala kung may papag-aralin ka pa, hindi ka pa-graduate. So, kaming dalawa, na masasabi kong successful kaming dalawa. Alam nyo kung bakit masasabi kong successful? Yung 10 pinapamemorya ko, 10 verses important to memorize and to apply. Diba? Thank God, mayroon na pong dalawang nakamemorya. Itong dalawang ito. Yung John 3:16, John 1:12, Matthew 28, 18 to 20, Acts 1:8, tapos Hebreo 12:2, Joshua 1:8, ikasampo. Diba? Ulado mo na yan dati eh. Sa ulado mo Ayaw na mo, yan. ayaw bigkasin. Ito, nagbigkas na. Pero na mawawala. Natatakot, nahihiya. Magsuot ka ng maskara. Oh, 'di ba sabi ko, makinig. 'Di ba sabi ko, 31,102 verses ang Old in your Bible. 'Di ba? 31,000. Ginugil niya yan eh. Inalam niya. Okay. So, 10 lang ang kapalit, nagawa mo ng lahat successful. Kasi 'di ba, yung sinabi doon sa love the Lord your God, pag minahal natin ang Diyos, makikita niyo talagang ikaw ay pagpapalain. Hindi lang fruit of the Spirit, pati pinansyal. Iyan ang ginawa lang naming dalawa. Nagmisyon, mahal yan ang kapwa. Diba? Ulitin ko na naman. Hindi ko naman kayo paano-ano. Pero mahal ko kayo. Kami ni Mrs., mahal namin kayo. So, nang ginagawa na namin yan, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. At, diba, ano ang sabi doon sa Matthew 28? Gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Yun lang ang ginagawa namin. Oh, may kuha na, nakasegregate na. Acts 1:8, unahin mo ang sambahayan mo. Diba? Oh, magkakaroon ka ng kapangyarihan, diba? Sabi sa Acts 1:8, magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yan lang ang ginawa namin ng asawa ko. So, ngayon, umaani na kami. Successful. Ini-encourage namin kayo na magaya kami, no? Dahil yan lang ang totoo. Dahil nangyari na sa amin. Pero mga kapatid, it is not just as easy as that. Ibig sabihin, hindi ganoon na, mga susundin ko yung sinabi ni Pastor, sisimba ako, malalain ako.
Hindi yan ganoon kadali. Pag-ibig pa rin. No? So, it takes time kasi itatransform ka nga ng Panginoon eh, kung how will you receive, how your heart will be transformed. Kasi ang itatransform talaga sa atin, ang puso natin. No? Kung accepted kami, kailan namin natanggap yung tunay talaga na parang relax na lang kami. Ngayon na. Kasi natapos namin yung mga takbuhin namin na tumatawid kami ng ilog, para kami binabaybay namin yan. Para lang kami Bible study. Bili mo naka-stockings ako, no? Pupunta ako, galing ako ng opisina, pupunta ako sa kanya, kay-stockings ako. Sabi niya, doon daw tayo magba-Bible study. Ako, ang stockings ko, pag uwi ko, wakwak na, dahil nadaanan ko yung mga kadamu-damuhan. Tapos, pag nagba-Bible study, kasi sa Batangas yun, walang kuryente. Yung ano suga tawag- lang yung Yung bigas. pero pagkatapos ng pagganyan, di ba, puro uli. Oo. Oo, daming Pero uling. nakaraos din. Tapos dadaanan pa namin, alam mo pala yung kawayan na, nakakatakot din pala. Pag dumadaan ka pala dyan, maingay. No? Pag gumahangin. Ayan, oo. Tapos during that time, sabi ko, nagpray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, salamat dahil nakatapos na yung mga anak ko. Okay na sila. Ang nais ko ng Panginoon, ang hiling ko, na sa aming pagtanda, hindi kami hirap. Nangyari. Ibinigay ng Diyos lahat ng gusto ko. Kasi meron magtatanda, tatrabaho. Oo, Yes. may bahay naman kami, kumpleto kami sa gamit. Kung anong gamit ni Leslie, meron din ako pera lang kotse. Okay, dahil may oras pa, 7 minutes, magtatapos ako yung sinabi niya, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Diba? Ang plano ng Diyos sa atin, pasaganain tayo. Marami gana tayo. Wala siyang planong saktan tayo. Kaya ako, lagi kong sinasabi, ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi gusto ni Lord na magkasakit ka. Kasi, John 3:16, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ba't mo gusto niya magkasakit? Ako pa ba? Mabilis yan. For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, yun ang, bibigyan ka ba ng sakit? Mahal ka na. Marami kasing Kristiyano na i-encounter ko. Kaya ako binigyan ni Lord ng sakit. Kinukuri ko kaagad. Para maalaala ko siya. Di ba? Yung sa atin sa day by day. Yun ang sinabi. Kinukuri ko kaagad. No. Hindi nagbibigay. Yan ay bunga ng kasalanan. Mababasa yan sa Santiago chapter 1 verse 13-14. Makikita yan doon. At kapag nagpatuloy ka sa pagkakasala, ano ang bunga? Kamatayan. Amen. Natutuwa ko at basa ka ng basa. Yan ang mangyayari. Yung sa Santiago chapter 1 verse 30, yan po ba yung hindi din naman ang pwedeng tumukso sa kanya? Dahil wala siyang din namang taong tinutukso sa pag Oo, nandun din yan. na Nandun yan, Santiago na, chapter 1:13. na pag may dinadaranas na pagsubok. Oo. Dahil ang Diyos ay hindi manunukso. Pero mayroong dalawang tao na nagkasakit na hindi bunga ng kasalanan. Sino yon? Sino yon? Dalawang tao na nagkasakit na hindi bunga ng kasalanan. Si Job. Yes, si Job. Si Job walang kasalanan. Nakipagkondisyon lang siya sa yung Diablo. Ayan, pinagpapala mo lang naman si Job dahil, di ba? Pinagpapala mo lang naman Kasi hawak siya ng Diyos. di ba? Dahil, Tapat kaya ka lang naman mahal ni Job dahil pinagpapala mo. Subukan mong alisan ang blessing niya. Pag hindi ka itinatwa. Pero hindi, di ba? Inalis talong, namatay yung 10 anak, mga hayop, patay lahat, namulubin, nagkasakit, nalalaglag ang uod, binabalik. O, di ba? Nanalo siya.
Lahat ng ari-arian niya nawala. Pero nang manalo siya, nagtagumpay siya, dobling ibinalik sa kanya ni Lord. Ibinalik lahat yun. Kaya nga, kung ang ibig sabihin niyan, gaano man kalaki ang problema mo, kung mayroon kang Panginoon, magtatagumpay ka. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Naubos kayamanan, ha? Tinambak niya. Lord, hindi ako magbabago, mahal pa rin kita. Hubad akong dumating sa lupa. Hubad akong babalik sa iyo. Ibig sabihin, walang kwenta yung kayamanan. Pero hindi. Dinalik sa kanya ni Lord. Doble. Pati asawa, doble na. Tama ba yun? Joke yan. Pinatatawa ko lang. Pati asawa, doble. Ay, di ba? Si Jacob, ilan ang asawa ni Jacob? 4. 4. Si Leah, si Raquel, si Bilha, si Selpa. 4. Okay, talo. Pero hindi, joke yung kay Job. Isa lang. Ginalik lahat. Nais ko lang idagdag. Tinanong ng Diyos ang Diablo, saan ka ba galing? Anong sabi ng Diablo? Marami. Nariparot parito ako. Kaya kahit saan mayroong Diablo. Pwede dito nakikiumpok din sa atin na hindi natin nakikita. Ha? O yung pangalawa, sandali, hindi ko pa pala nasabi. Una lang yun, si Job. Yung pangalawa, sino? Yung bulag, mababasa sa John chapter 9 verse 2. Diba? Sabi niya, guro, sino po ba nagkasala sa bulag na ito? Yan bang bulag o yung magulang niya? O, ano ang sabi ni Jesus? Sige nga, kung nabasa niyo, ano ang sabi? Sabi niya po, hindi siya yung may kasalanan, hindi rin yung magulang niya. Ano siya, parang sinadya na gano'n para maipakita yung Kapangyarihan ng Diyos para mahayag. Sinadya yun na bulag na sila ng ipanganak. Pero ngayon ay nakakita na. No? Nakakita yun, nilagyan ng putik. Sinadya yan ng Diyos para mahayag ang kapangyarihan. Kaya kita nyo, napapansin nyo, pag ako nananalangin sa mga may sakit, nawa Lord, gumawa ka ng himala sa bahay na ito, mahayag ang iyong kapangyarihan. Pagalingin mo po si Ate Lini, si Lenny, o si Ate Cynthia, dahil kayo po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakukuha nyo? Okay, so closing prayer, eksakto, 1 minute. Yun nga, kaya kailangan magbasa, manalangin, magsaulo. Because the devil is prowling like a roaring lion. Tandaan ninyo, ang kaaway nakangangan na yan. Sabihin, o sino ang natutulog na hindi nagbasa sa kumal? Dapat takutin ko kayo. Totoo naman yan, di ba ate? Oh, the devil is like a roaring lion. Okay? So, may mga prayer request kayo. Si Carlo lang ipapanalangin ko. Dahil siya lang ang may struggle. Ate, yung manalangin. O 4 sige, o'clock. tayo manalangin. Okay, tayo manalangin mga kapatid. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa buhay ni Ate Lisa, Panginoon, na iyon na siyang sinangkapan, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Thank you po sa kanyang buhay, na bagamat siya ay nahihirapan, Panginoon, sa kanilang buhay, pero nandoon yung kanyang sigasig, Panginoon, na ipamuhay ka sa kanyang buhay. Thank you, Lord Jesus. Kaya Ate Elisa, maging sa aralin na ipinagkaloob niya sa amin, na sa dami-dami ng iyong pangako, Panginoon, hindi pa namin napipitas kahit isa, kaya kami ay nag-i-struggle. Lord, turuan mo po ang mga kapatid kong ito na mag-aral, Panginoon, ng iyong salita, alamin ang iyong mga pangako, at angkinin ang mga pangakong ito sa kanilang buhay. At salamat, O Diyos, na sa isang taong pag-aaral nila, Panginoon, sa pangunguna ng kanilang pastor, natututunan din nila, Panginoon, kung paano ang transformation na nagagawa mo sa mga buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay din ni Ate Lenny, na siya, Panginoon, ay nagbukas lagi ng kanyang tahanan, Panginoon, upang dito ganapin
ang isang pagtitipong banal. Alam ko, Panginoon, na sa mga oras na ito, Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Pinupuno mo ng kagalakan ng aming mga puso, O Diyos, dahil sa mga salita mo. Salamat din sa buhay ni Ate Luzby na kasama namin ngayon. Salamat sa buhay ni Carlo, ni Arlene, ni Ate Beth, ni Ana, ni Lisa, at ang bawat isa, Panginoon. At sa mga oras na ito, dumudulog po kami, Panginoon, sa trono ng iyong biyaya at kahabagan. Panginoon, kung ano man pong mga karumihan ang nagagawa namin sa oras na ito, sa araw na ito, patawarin mo po kami, Panginoon, upang sa ganoon, magkaroon kami ng malinis na puso upang makalapit kami, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Dinadalangin ko rin po si Carlo, Panginoon, sa kanyang personal struggle sa kanyang buhay. Nawa, Panginoon, matutunan niya, Panginoon, na i-release ang struggle na ito at hayaan niyang ikaw, Panginoon, ang maging driver ng kanyang buhay. Turuan mo siya, Panginoon, na kung siya ang magdadrive ng kanyang buhay, marami siyang mga qualms o marami siyang mga tanong sa kanyang sarili, marami siyang mga negative thoughts, Panginoon, na unti-unting nagiging sanhi upang siya ay unti-unting manlamig, Panginoon. Ibalik mo po ang kasiglahan ng kanyang pananampalataya, Panginoon, upang sa ganoon ay maranasan niya ang sarap na ikaw ay kapiling namin sa aming buhay. At salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin ang bawat isa. At sa araw ng Biyernes, Panginoon, idako mo rin ang mga kapatid kong ito upang sama-sama pa rin mag-aral ng iyong mga salita. Marami pa kaming dapat malaman, Panginoon, tungkol sa iyo upang ikaw ay mayakap namin ng buong buo. Pagpalain mo po ang tahanan na ito, pagpalain mo po ang tahanan at pamilya na binubuo ng day by day sa bahay, maging si Ate Lenny, ang kanyang anak na si Cynthia. O Lord, tinataas po namin sa iyo ang mga kapatid kong ito na alam ko, Diyos, pinagaling mo na, maging si Cynthia, Panginoon, ay magkaroon ng payapang pag-iisip at ganoon din ang bawat isa sa amin. Sa amin pong pansamantalang paghihiwalay, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at sa aming pamamahinga mamayang gabi, igawan mo po ang isang masarap na tulog na ikaw, Panginoon, ang nagbabantay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga anghel. At ibangon mo po kami sa araw ng bukas na taglay, ang panibagong buhay at lakas. At mamayang 6:00 po, Panginoon, nawa ay sama-sama kaming mananalangin, Panginoon, para sa aming bansa, para sa aming iglesia, para sa bawat isa, Panginoon. Thank you po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. Ate Luz, mas maganda yata kami na lang ang Miyerkules, kayo na lang ang Friday dito. No, kasi may Saturday pa kami. Oo. Saturday kami sa Santa Isabel. Ang ganda pala ng Santa Isabel. Ang dami pala malalaki. Yun ang Bible study mo. Nanay yun ang dadalhin na lang sa elementary. Ano yun eh? Si Joy. Oo, si Joy. Pasensyahan nyo na ito. Sa linggo naman eh, birthday nitong dalawa. Wow! Nakita ko yung anak niya doon sa Si ano?